Alamin natin ang naging ganap sa anibersaryo ng madugong engkwentro ng SA44 at MILF mula kay mobile journalist Julie Baiza. Kakagaling mo lang doon, ano? Fresh, Papsi. Fresh pa, mula Maguindanao. Okay, Julie, kamusta ang naging seguridad ng ating mga kasamahan na journalist na gaya mo na nag-cover sa Mama-Sapa, no? Una siguro, Paps, nagulat ako na hindi yun yung inaasahan ko. Akala ko mas, since nasa city na tayo, may fear ako na baka ganito kahigpit. In a way, wala akong naramdamang takot nung nandun tayo sa city. And nung papunta sa lugar, syempre, cautious pa rin naman yung mga nag-imbita sa atin kahit papano na meron tayong escort from the AFP. Sinamahan pa rin nila tayo. Pero walang naging aberya, walang naging problema. Siguro dahil hindi lang tayo sanay sa ganyang uri ng daanan. Kumbaga para matalahib, liblib na lugar. So, hindi pa rin maiiwasan yung pangamba, pero talagang naramdaman ko yung safety and payapa naman. Okay, nakikita ko dun sa video mo, green na green, no? Yung mga tanimang mais, no? Yes. Okay, may mga pagbabago na ba sa Barangay Tucanalipa o kung saan nangyari ang enkwentro? Alam mo, Paps, ang sinabi nga nung isa sa nakausap natin, yung kapitan ng barangay, sabi niya, medyo mahal na kabayaran, dahil buhay yung naisakripisyo at nawala dito. Pero kahit papaano nga daw, gumanda na, umayos na yung lugar, yung dating walang tulay. Ngayon, may tulay na, sementado na, yung tulay na, yung iconic na tulay na kahoy, medyo, wala na dyan, napalitan na rin. So malaki nga din daw yun na itulong ng mga pagbabago, of course, na, ayan, yung makikita niyo sa likod ko, yung tulay na yan. Siyempre sa farming, sa pagsasaka, mas maayos nang naita-transport yung mga ani or goods ng mga farm-to-market roads, magsasaka. mas madali na, sa farmers. Kamusta ang buhay ng mga pamilyang, ng mga sibilyang nadamay sa enkwentro? Kinumusta nga natin sila through kapitan, kasi yung ilan daw sa mga pamilya hindi na rin gustong makipag-usap pa sa media, kumbaga isang dekada na rin naman yung lumipas. Pero ang sinabi sa atin, nabigyan naman sila ng livelihood assistance, Popsri. So kahit papano, hindi naman napabayaan ng pamahalaan yung pamilya ng mga sibilyang nadamay dito sa Mama-Sapa 66. Yun nga yung nire-remind sa atin na hindi lang 44 yung nasawi dito, o 66 yung nasawi. May kasama ang sibilyan. Kasama ang sibilyan. Okay, Julie, ano ang pakiramdam na mabisita yung encounter site? Alam mo, naisa pelikula pa ito. Yes, nasa Netflix yan. Siguro, Paps, ako nga sinasabi ko, kasi first time ko lang naman doon, at saka nag-aaral pa ako nung nangyari ito. Hindi pa. Nag-aaral pa ako, hindi pa ako nagko-cover, lang pa ako sa media. So, yung pakiramdam ko mabigat, kasi eksaktong January 25 nung nandoon kami. Nandun kayo? Oo, tapos kinikwento nila sa amin, sariwa pa nga sa mga residente yung nangyari. So, parang first hand maririnig mo na, oo ma'am, narinig namin yung putok. Tapos, nakaikot po yan. Si Kuya, kagawad siya ngayon. Dinedemo niya, nakaikot daw yung mga bangkay. So, mabigat sa pakiramdam na tinutuntungan ko ngayon yung kung saan kinukuha yung mga bangkay noon, kung saan nangyari yung engkwentro. At saka, madami pang mga kwento, Paps, na sinasabi nga nila, yung mga nag-cover dati, bumigat yung bag. May mga ganun pang mga kwento kasi the emotion, very emotional din. I'm sure malalim yung sugat na iniwan sa Tucanalipa. Yes, of course. And yung Philippine media, Paps, nag-alay tayo ng wreath para doon sa, of course, bilang pag-aalala. At Julie, napuntahan nyo rin yung lugar kung saan naganap ang Maguindanao Massacre. Isang malagim din na pangyayari dyan sa Mindanao. Ano ang napansin mo roon at ano ang pakiramdam? Siguro masabi ko mas mabigat kasi mas malapit sa puso, Paps, dahil mga kasamahan natin sa media. May mga media nasawi doon. Oo, 32 journalist yung nasawi dyan sa Ampatuan Massacre. Siguro ang una, dyan ako medyo natakot actually sa biyahe. Kasi sobrang liblib nung lugar, sobrang layo. Tapos parang wala siyang katapusang pagbiyahe. Na puro ganyan yung makikita mo, puro bundok, puro puno. Pero thankful naman tayo kasi yan, may mga escort tayo from AFP na kumbaga parang medyo may assurance na safe tayo. And yung biyahe naman daw namin, Paps, na i-abiso naman daw yan, na i-coordinate naman both sa AFP at saka sa MILF side. Yung pakiramdam, ayan, nag-alay din kasi kami ng dasal para dyan sa mga biktima. Yung pakiramdam, parang sabi ko nga, hindi ko alam anong mararamdaman ko as a journo na
dito nalibing, dito inilibing. Mga kapatid natin sa Yung mga kapatid natin, oo, sa kasamahan natin sa industriya. Pero siguro ang naging resolution nga namin or naging pag-uusap nga namin noon, parang binigyan ito ng apo yung puso natin na magpatuloy, Paps, Correct. para sa mga, bilang pag-honor dito sa sakripisyo ng mga kasamahan natin. And of course, to push yung safety ng mga media sa ngayon. In covering these Covering parts. this, at yung issue ng mga Hustisya, taga-Mindanao. syempre. Of course, yung pagsusulong na hustisya, patuloy na hustisya para sa kanila. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Julie Baiza.